Ako si Rochelle Mantala at narito ang mga balitang handog ko sa inyo. Mula sa pamilya ng publiko, ginugol ni Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang higit sa 2 dekada ng kanyang buhay sa pagsisilbi sa publiko. Patunay ang mahaba at tapat na paglilingkod sa kanyang tapat na pangangalaga sa kapakanan ng mamamayan at ng matatag na determinasyon para itaas ang buhay ng bawat Pilipino. Gaya ng kanyang pangako, wala isamang pulgada ng teritoryo ng bansa ang isusuko. Pinalakas ni Pangulong Marcos ang pag-angkin ng bansa sa mga pinagtatalunang teritoryo sa West Philippine Sea. Sa ilalim nito, pinatatag ang relasyong pangdepensa sa mga bansa gaya ng Estados Unidos, Australia at Japan. Pinataas din ang uri ng mga kasangkapan ng Armed Forces of the Philippines or tinatawag na AFP at ang Philippine Coast Guard or PCXD. Hindi rin nagsasawa ang Department of Foreign Affairs or DFA na isulong ang mga protesta laban sa China. Sa tuwing may mga tensyon at agresibong hakbang ang mga Chinese vessels sa pinagtatalunang teritoryo, pero sa kabila nito, patuloy pa rin pinatatag ang relasyon at mabuting pagkakaibigan sa China. Kinikilala ng maritime law expert ang mga hakbang na ito ni Pangulong Marcos na inilarawan nilang nasa tamang landas. Samantalang nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. ang 6 na batas sa pagkatapos ng 1 taon sa kanyang termino bilang ika-17 Pangulo ng Pilipinas. Sa 6 na batas na kanyang pinagtibay, 3 lamang ang bahagi ng 42 Priority Bill na inimungkan ang balita na oportunidad para sa mga OFW. May alok na trabaho ang mga bansang Israel at Germany para sa daan-daang Pilipino. Ngayong nanunumbalik na ang mga oportunidad para sa overseas Filipino workers or tinatawag na OFW kasunod ng COVID-19 pandemic. Hanggang 800 hotel workers ang kailangan ng Israel sa pamamagitan ng government or government hiring ng Philippine Overseas Employment Administration or POEA. Sa Germany naman, 600 nurse ang kailangan umanong i-hire ng POEA para sa Triple Win program ngayong 2022. Pero ayon sa isang pribadong German employer na may-ari ng 25 nursing home, mas maraming nurse pa ang kailangan ng kanilang bansa dahil sa laki ng tumatandang populasyon. Naman ang balita na kalagayan ngayong kasalukuyan ang ekonomiya ng bansa. Inihayag ng Philippine Statistics Authority or PSA nitong Huwebes na lumago ang ekonomiya ng bansa ng 5.2% sa ikatlong quarter ng taon. Gayunman, mas mabagal ito kumpara nagdaang quarter na 4.6%. Dahil dito, sinabi ng PSA na ang paglago ng ekonomiya sa ikatlong quarter ay nagdala ng average gross domestic product or GDP growth sa 5.8% para sa unang tatlong quarter ng 2024 na bahagyang mas mababa sa 6% hanggang 7% na target ng gobyerno para sa taon. Ayon kay PSA Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa, ang gross domestic product or GDP na kabuong halaga ng mga produkto at serbisyo na nalikha sa isang panahon ay lumago ng 5.2% at ang sektor ng serbisyo ang may pinakamalaking ambag ng 4.1%. Nag-ambag naman ng 1.3% ang sektor ng industriya sa paglago ng GDP habang 0.2% naman ang kontribusyon ng agriculture, forestry, ang fishing AFF industry. Tumaas ang gross national income or GNI ng 6.8% at 19.3% naman sa net primary income. Sa ikatlong quarter ng taong 2024, ang per capita GDP ay tumaas ng 4.3%. Ito ay mula sa pagtaas ng
mula sa parehong quarter noong nakaraang taon. Ang per capita GNI at per capita HFCE ay parehong nakapagtala ng pagtaas ng 5.8% at 4.2% sabi ni MAPA sa press conference. Sa kabila nito, sinabi ng National Economic and Development Authority or NEDA, Secretary Arsenio Balisakasan na isa pa rin ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia na may pinakamabilis na paglago sa ekonomiya. We follow Vietnam, which posted a 7.4% growth rate and rear ahead of Indonesia with 4.9%, China 4.6%, and Singapore 0.1% pahayag niya. Ipinaliwanag din ng opisyal na ang panghina ng paglago ng ekonomiya sa ikatlong quarter ay dulot ng katamtamang paglago sa industriya at serbisyo at paghina sa sektor ng agrikultura. Pero tiwala pa rin sa Balisakan na makakamit ang bansa ng economic target para sa taon niya. Kinakailangan na lumago ang ekonomiya sa huling bahagi ng taon ng hindi bababa sa 6.5% upang maabot ang target. Narito naman ang balita sa kasalukuyang kalagayan ng mga mamamayan. Lumitaw ito sa Survey Social Weather Station nitong Desyembre 2024, sinabi ng 63% ng 100 Filipino na mahihirap sila. Ang masaklap pa, lumitaw na tuloy-tuloy sa pahirap ng pahirap ang buhay ng mga Pilipino mula sa mga unang buwan ng taong ito. Kung totoo, 46 ang nagsabing mahihirap sila noong Marso 2024, 58% noong Hunyo at 59% noong Setyembre at 63% ang nitong Disyembre. Karaniwan ang nagkakaroon ng kaunting ginhawang halos 69 milyon ding botante sa buong bansa sa panahon ng halalan. Mula sa mga araw na ito hanggang matapos ang halalan sa Mayo 12, 2024, ito'y dahil marami ang makatanggap ng mga ayuda sa iba't ibang anyo mula sa mga politiko. May pera, may bigas, may ulam, may damit, may sombrero, may patrabaho at iba pa. Kahit tapos na ang halalan, ang mga bigayan palalo na mula sa mga bigbigay ng partial payment o pabuya bago maghalalan at magbibigay ng buo kung mananalo. Pero matapos nito, ano kaya ang susunod? Kakaibang sitwasyon? Ayon pa rin sa SWS, mga bro nasa 60% ang katamtamang bilang ng mahihirap noong 2023. Pero pagdating sa 2024, lalong dumami nga ang naghihirap bilang 63%. At mga masakit itong 63%, pinakamalaking bilang ng mahihirap mula noong 2003. Napakasamang balita nito, lalo sinabi ng pamahalaan na tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Kung umunlad ang bansa, bakit naman bumabagsak ang kalagayan ng dumaraming mamamayan? Siniguro ng Philippine National Police ang seguridad at kaayusan ng milyon-milyong deboto na nakiisa sa kapistahan ng Itim na Nazareno nito lamang Enero 9, 2024, sa ilalim ng utos ni Police General Romel Francisco D. Marvel, ama ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, nagtatalaga sa libu-libong pulis sa mga pangunahing lugar sa Maynila upang magpatupad ng komprehensibong crowd management, traffic control at public safety measure para sa kaligtasan ng bawat isa. Nakipagtulungan din ang pulisya sa mga lokal na pamahalaan, simbahang katoliko at iba pang ahensya ng gobyerno upang matiyak ang maayos at matiwasay na pagdiriwang para sa lahat ng kalahok. Ang Pesta ni Jesus Nazareno ay nakakaakit ng milyon-milyong deboto bawat taon at ang pinakatampok nito sa tradisyonal na translation, isang engranding prosesyon ng imahe ng Itim na Nazareno, binibigyang diin ang selebrasyon ngayong taon. Ang hindi natitinag na pananampalataya ng mga Pilipinong deboto na sama-samang nagtipon upang humingi ng mga nagpapala, pagpapasalamat at mga tumibay pa ang kanilang pangako sa kanilang pananampalataya. Kaisa ang PNP para sa isang mapayapa, maayos at ligtas na pagdiriwang ng Pesta ng Itim na Nazareno ay nagtulong-tulong sila upang ang seguridad ang pagdebot bilang tugon sa pahayag ng embahador ng Pilipinas sa Amerika
Naghahanap ang Pilipinas ng pagkakataon upang galugarin kasama ang Amerika, Hapon, Australia at ibang mga panig ang mga yamang langis at gas sa South China Sea. Sinabi ngayong araw, Marso 11, 2024, ni tagapagsalita Wang Wenbin ng Ministryeng Panlabas ng China na ang isyu ng South China Sea ay pagitan ng China at ilang bansang Asian. At iginigiit ng China na maayos na hahawak kasama ang mga bansang may direktang kinalaman sa isyong ito. Ang pagkakaiba na kinakabibilangan pagdating sa paggagalugad ng mga yaman sa pamamagitan ng talastasan at pagsasanggunian. Tinukoy ni Wang na kung gagalugarin ng anumang bansa ang yaman sa South China Sea, hindi ito dapat makapinsala sa soberanya sa teritoryo at karapatang pandagat ng China. At hindi dapat hikayatin ang suliraning ito ang mga bansa sa labas ng rehiyon. Ang pakikialam ng mga bansa sa labas ng relihiyon sa isyu ng South China Sea ay lalo pang magpapasalimuot nito. At muli, ako si Richelle Mantala, BED 1A, nagbabalita.